gulong-gulo na daw si Eliza kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Kasi kahit hiwalay na daw tong si Eliza sa kanyang ex-jowa na si Mansour, what a name, ay dahil naka-fix marriage po pala silang dalawa at ikakasal na rin ngayong Abril. So, tignan natin, saan ba siya naguguluhan? Kasi hanggang ngayon daw, kinukulit siya na sila'y magbalikan. Meron na siyang ka-fix marriage, no? So, si Mansour is the ex, malapit na siya ikasal, tas ayaw pa siyang tantanan. Ay, ang ganda, hinahabol ng ex. Kausapin po natin si Eliza, 46. Hello, Eliza? Hello, Ah, good day. Hi, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, DJ Oo. Chacha. Yes po. Saan po tayo sa Marikina? Sa Santo Niño po. Santo Niño. Ano pong ginagawa natin sa buhay? Ex-abroad po. Anong trabaho sa ibang bansa noon? Librarian po. Pero babalik Librarian. pa rin po. Librarian. Babalik pa rin po. Totoo po ba na ang mga librarian ay masusungit? Emma! Hindi naman. Hindi totoo yun, Actually, no? babalik ulit ng ng UAE. Babalik ka Sa ng Abu Dhabi. UAE. Oo. Bakit sa UAE ka naging librarian at paano ka napadpad doon? At bakit pagiging librarian? Kwentuhan mo nga kami na mabilis. Ano lang naman, nag-Saudi ako, tapos umuwi ako, tapos nag-explore ako ng ibang bansa. Ito, napunta ako sa UAE. Akala Okay. ko nung una, magiging caregiver ako. And then, nagustuhan ako ng isang local family. Ang naging babysitter ako. And then, nag-apply ako, naging librarian. So you started from being a babysitter, tas parang nagustuhan ka Yeah. nila, and then may job position sa pagiging librarian at nag-apply ka for that. Yes. Oo. And how was it working as a librarian? Ilang years ka nagtrabaho sa Abu Dhabi? 5. Kamusta ang pagiging Babalik librarian? ulit ako. Babalik ka pa ulit. Ilang months ka lang na nakabakasyon dito? 3 months lang. Oo. Yun bang ka-fixed marriage mo ay taga Abu Dhabi? Dubai siya. So hindi to Pinoy? Hindi, Indian Indian. Muslim. Paano ka nagkaroon ng fixed marriage? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng konting Actually, background? Hindi ako ang naka-fixed marriage. Siya ang naka-fixed marriage. Si Mansour. Okay. Yes, So, naka-fixed si Mansour, marriage. kailan mo siya naging ex-boyfriend? Kailan naging kayo? 2023. 2023 naging kayo, pero kailan kayo naghiwalay? Almost 2 years na kaming hiwalay. Ganun. So, 2023 naging kayo, tapos 2023 din kayo naghiwalay? Hindi na, nag-start kami kasi nag-live-in kami 1 year. I think, nalimutan ko na kasi kumbaga ayoko na. Ay mo alalahanin. Ayoko na. Grabe naman Hindi ko sa sobrang, maalala. grabe naman hindi mo maalala yung relationship mo. 2023 lang young girl. O alalahanin natin, gaano kayo katagal, kailan naging kayo, gaano katagal. 2022. Teka lang po, kalmahan mo lang. Kailan naging kayo, gaano katagal, kailan naghiwalay. Kasi 2023 lang to, para naman di kami makapaniwala na, ano to, nauna ka pa ma-memory gap sa mga senior citizen, di ba? O ulitin natin, kailan naging kayo. Naging kami 2021 to 2022. Hindi siya Tapos sure, 23, basta nasa 24. ganon. 2021. Oo. Okay. So, Oo, 2022. kailan kayo naghiwalay? Hiwalay kami 2023, 24, gano'n. So, 2 years ago. Ano ang dahilan Yes, ng 2 years hiwalayan noong 2023? Actually naman yung story naman namin, nag-live-in kami almost 1 year. 1 year. Oo. Tapos, namuhay kami ng parang mag-asawa, gano'n. Oo, live-in Pumapasok kami sa Oo. Tapos, lagi siya sa akin umuwi. Tapos, until na destino siya sa Dubai. Tapos, weekly na siya umuwi sa akin. Then, after 2 weeks, naging monthly. At hindi na umuwi. Nag-ghosting na. Oo. So, ganito, nag-live-in kayo, pero ang question ko ngayon, anong dahilan? Ba't kayo naghiwalay? Naghiwalay kami because
sa time din, una alam ko sa time, dahil wala na siyang time sa akin. Kala ko, busy siya sa trabaho. Yung pala, so sabi niya, una, may Hindi fixed kaya marriage na daw hindi siya. kaya siya nakipaghiwalay, naguluhan siya sa'yo? Gulong-gulo na. Teka, hinga ka munang Hindi. malalim. Huminga kang malalim, Eliza. Hingang malalim, inhale. Mm-mm. And then you exhale, like, ganyan. Para lang kumalma tayo. Huwag mo isiping may nakikinig sa atin, okay? Nanay ko lang yan. For sure, nakikinig yan. Pero ano ulit ang dahilan ng hiwalayan? Ng babae ba? Nagloko ba? Wala nang time sa isa't Ng isa? babae Alin siya. doon? Yun, Ng babae siya. ng babae. Kasi ang Oo. sabi niya kasi sa akin, naka-fixed marriage na daw siya. Ay, Kaya taray. wala na daw siyang time sa akin. Tapos na may nag-chat sa akin babae. Okay, wait lang. Na Mamaya sila na daw. yung fixed marriage. Mamaya yung fixed marriage, ha? So, naghiwalay Mm-mm. kayo dahil ng babae siya. Hindi, kasi ganito, DJ Chacha. Okay, Ang sige. reason niya sa akin is, kaya nawawalan siya ng time sa akin, is naka-fixed marriage na siya. Kailangan daw niyang kausapin yung babae, ganyan-ganyan, dahil fixed marriage, magulang niya ang humanap. Tapos, biglang may nag-text sa akin na other girl na karelasyon daw niya, si Mansur. Mm-mm. Yun. Tapos, edi nilet go ko na lang sila. So, wait. You mean to say, umamin siya mismo sa'yo na may fixed marriage siya? Oo. Yun ang reason niya, kaya wala siyang time sa akin. And then, biglang may nag-text sa akin na babae, na taga Dubai, na may relasyon daw silang dalawa ni Mansur. Mhm. Yung babae, anong nationality? Anong nationality? Pinay ba yan? Indian din. So, Indian din. paano yon? Anong message siya sa'yo? Marunong mag-English yung Indian? Marunong naman siya mag-English. Sabi niya sa akin na na nagsasorry siya sa akin dahil naka-fixed marriage daw siya. Ganyan, kaya nawawalan siya ng time. Tapos hindi ko na siya chinat. And then nag-chat siya sa akin Ngayon? na nangungumusta. Mm. Tapos biglang may nag-chat na babae na, nung nag-reply ako sa kanya, nag-chat yung babae na, bakit mo sinachat yung boyfriend ko? Ganyan, kami na, ganun. Oh, delikado ka dyan. Sorry. 5'6" pa naman yan. Sorry. Kayo, Oh, alam mo, sorry, kayo na pala. So, Oh. let go ko na lang sila. Indian ka mo, patay. Naku po, sabi mo pag sinabihan ka, I will not 5'6" you. Sabihan mo, I will not 6'7" you too. Yeah. Char, chika lang. Yeah. Okay, anyway, so kailan lang to yung nag-chat si Mansur at inaway ka ng girlfriend niya? 2004. 2000 Yun, 2004. Be, naguguluhan na kami sa'yo. 2004 and 5, gano'n. Kasi almost December and January. Baka 2024. 2024, you mean to say 2024. Oh, iba ang 2004 sa 2024, be. Ha? Oo. 2024. I mean, 20 years 2024. ago na yung 2004, ha? Last year lang. Oo, nag-message. Okay. So, anong pwede naming maitulong sa'yo bukod sa naguluhan kaming lahat sa storya mo? Kasi, sorry. Kasi ganito na ngayon. Single na ako. Almost 2 years na ako single. And then, ngayon, bumabalik siya. Ganda. Actually, pinuntahan niya ako sa bahay ko with flowers and chocolate. Sorry, Nandiligaw ganda. ulit sana. Oh. Gusto daw niya ulit ako makasama dahil sa akin niya daw na feel yung pag-aalaga ng true wife. Pero, inamin niya rin sa akin na ikakasal na siya sa April. Okay. Okay. Kakasal na siya sa April pero nagpaparamdam pa sa'yo. Oo. Oo. So ngayon, anong pwede namin maitulong? What's your question? Question of the day. Ano, okay lang ba maging kabit ka? Dahil magkakaasawa na tsaka may girlfriend. Ano itatanong mo? Ano? Yun ang tanong Yun mo? nga. Kung okay maging kabit Yun ka? ang itatanong ko. Kung ano ba ang aking dapat gawin. Parang no-brainer yung tanong mo. Okay lang sa'yo na maging number 2? Di ba dapat di na pinag-iisipan yan? Mamaya na magbibigay ng advice si Tita Chacha. Ba't ba ako nauuna mag-advise? May magbibigay ng advice sa'yo. O yan, naintindihan na ba natin? Quick recap and summary ko sa inyo. So, si Eliza, meron siyang ex-boyfriend, si Mansur.
ikakasal na sa April, whether fixed marriage yan or whatever, the fact na pumayag siya magpakasal dun sa babae, basta ikakasal sila on April this year. Si Mansour nagpaparamdam at mahal ka pa rin. Ngayon, anong gagawin mo? Nasaan si Mansour? Nasa Pinas o nasa ibang bansa? Nasa Dubai siya. Oo, di ka rin And then sure ano kung nasan siya. Babalik na ako. Oo. Babalik na ako sa UAE. Oo. So, ini-expect na mag-isama ulit kami. So, nasa UAE siya. Okay, so tignan natin. Ano daw po ba ang gagawin niya? Alam nyo, hindi sa alam nyo before, nung ito yung show ko, ang dami-dami kong callers from Middle East. Kasi dun sa ibang bansa, alam na natin ang mga nangyayaring kalakaran dyan. Hindi man sa lahat. Pero pag may pamilya dito, pagdating sa ibang bansa, since malayo sa asawa or sa karelasyon, doon parang nagiging single yung buhay, di ba? Ito kakaiba. Single sila pareho, nakakilala yung lalaki doon, at ngayon ikakasal na doon sa babaeng Indian na nakilala niya rin doon. Ngayon, ang tanong nitong si Eliza, okay lang daw ba maging kabit siya? Eliza, nakalimutan ko itanong, anong dahilan bakit nagpa-fixed marriage si Mansour? Because of the parents. Pero, Parents sinasabi naman parents yan, of who? Of the girl or the boy? Parents, both parents. Kasi it's a fixed marriage. Sila yung nag-uusap, yung mga parents na nag-uusap So, na ipapakasal yung anak nila. Mansour ba Pero is ayaw nila Pinoy? Pinoy ba si Mansour? Indian nga po. Pareho sila. Okay. All the while we thought it's Pinoy. He's Pinoy. I'm sorry. Indian pareho, ibang lahi pala to. Oo. Siguro masanay na mag-Arabo to si ate kaya hirap na siya magkwento in Tagalog, ano? Sabi nga, you shall not covet your neighbor's wife. Nandun nga sa 10 Commandments, sa tatanungin mo, Lord, okay lang maging kabit ako? Huwag na nating tanungin yung mga bagay na, it's obvious ko ano yung sagot. Kasi kung nagsalita si Lord sa'yo, pag tinanong mo, Lord, okay lang po ba maging kabit ako? Babatukan ka ni Lord. Oo, sure ako, babatukan ka at sasabihin sa'yo, tinatanong mo pa, alam mo namang hindi tama. 'Di ba, Eliza? Anyway, Eliza, ano bang gusto mo mangyari kung ikaw ang tatanungin? Anong gusto mong gawin? Siguro po, i-end ko na rin. Kasi kumbaga, in 2 years na iniwan niya ako, parang okay na rin yung buhay ko. Nabuhay na ako na single, ganun. Oh, very good. At least, klaro sa'yo na kaya mo namang mabuhay nang wala itong lalaking to. Bakit ka naman papayag na dalawa kayo kung pwede namang isa ka lang? Alam mo kasi minsan pagpipili tayo ng mga mangyayari sa buhay natin, nasa sa atin yung una, paniniwala. May mga pumapayag kasi na dalawa sila. Di ba? May mga ganun. Aminin na natin, meron naman talagang pumapayag sila yung number 2 eh. Ayaw man natin na may ganitong relationship, pero whether we like it or not, ang realidad, di ba't may mga kabit? Kasi may pumapayag maging kabit. At okay lang sa kanila maging number 2, okay lang sa kanila maging kabit, okay lang sa kanila na hindi sila ang legal wife. Kaya nasasadlak tayo sa ganito. Kaya may mga lalaki din na babaero. Kasi nga, 'di ba, may mga babaeng pumapayag sa ganyang sitwasyon. So, nasa sayo yan kung papayag ka. Okay ba sayo na dalawa kayo? Yes or no? No. No, very good. Huwag ka Although magkakamali ng sagot mo dahil ako ang kausap mo. Char! Chika lang! Oo. Uulitin ko, okay ba sa'yo na dalawa kayo? Hindi. Very good. Alam mo, sa pagkain nga minsan nagdadamot tayo eh. Sa tao pa kaya na mahal natin. Ayaw naman natin na meron tayong ka-share. Ayaw naman natin na yung love natin may ibang niyayakap at hinahalikan bukod sa atin. Nakakadiri yon. 'Di ba? Gusto natin yung mahal natin sa atin lang. Kung tayo kaya nating maging loyal sa partner natin, dapat yung partner na pipiliin natin, kaya ding maging loyal sa atin. Puwera na lang kung okay nga lang sa'yo na number 2 ka, o kabit ka, o hindi ka legal wife. Pero ang sarap-sarap kaya na, 'di ba, ikaw lang sa buhay ng taong mahal mo at kaya niyang ipagsigawan na, uy, asawa ko, uy, boyfriend ko, uy, girlfriend ko, hindi tinatago. 'Di ba? Huwag kayong maiinggit doon sa mga kabit, 'di ba, na itinownhouse ng mga politiko. Char! Napunta pa rin ako doon. Yung mga kakilala tayong ganyan, na maiinggit ka na lang minsan. Grabe yung lifestyle nito, tax ko yan ha, Char. 'Di ba? Nakakainggit yung buhay. Number 2, o di pumapayag sila maging number 2, pero sa totoo lang, deep inside them, di masaya yung mga yon. Bakit?
kahit kung sang lugar sila nakakapunta, kahit ang ganda ng bahay kung saan sila binahay nung lalaking may asawa na. 'Di ba? Hindi pa rin sila fully masaya kasi hindi naman sila maipagmalaki ng taong mahal nila eh. At alam nila deep inside na gusto nila sila lang pero hindi pwede. At higit sa lahat pag pumayag ka maging kabit ka, 'di ba? Ano pa yung hindi niya kayang gawin at paano ka nakakasiguro na hindi pa siya magdadagdag o hindi ka niya rin ipagpapalit sa iba? So never settle for less dahil napakasarap na ikaw lang sa buhay ng taong mahal mo. Okay? Okay. So I will be playing a song for you na ngayon ito munang kantahin mo para sa kanya dahil hindi ikaw eh. Pero kung ikaw sana. Char! Oo. Meron ka bang gustong sabihin dito sa lalaking ito one last time before natin pakawalan ng isa't isa? Siguro wala na kasi pagbalik ko, i-end ko na rin yung relationship namin. Okay. Maraming salamat. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.